Hello kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na tao with evidence. Naku po, wala na. Maybe this is a start mga kabibig. Nagsimula na ang China, mga kabibig, na kung saan mga opisyal ng Pilipinas ban na tumungtong sa China. Pinagbawalan ng tumuntong sa China, mga kabibig. Ano nangyari? Kasi ito mga opisyal ng kalayaan, ito ba doon? Ito, mga opisyal. Oh, ang Kalayaan Municipality Council of the Philippines, nangyari, pinapersona ng grata nila ang mga ang Chinese Embassy spokesperson. Ngayon, inarma na rin. Bakit? Ang Chinese Embassy declaring them, the Kalayaan Municipality, ito mga opisyal na ito, na persona ng grata na rin. Ban na sila na tumungtong China, including Hong Kong and Macau. Nako, yan na ang sinasabi natin. Nagsimula na ang China, mga kabibig. Ngayon, Kalayaan Municipality officials pa. Baka later on, damay ang mga OFWs. Baka wala ng mga OFWs na natanggapin ng trabaho sa Hong Kong, sa Macau at sa China. Akalain mo, ang ginawa na resolusyon ng mga Senado laban sa China, yung caricature lang ang rason, hindi lang ha, caricature na ginawa ni Tariela, grabe yung impact. Sobrang laking impact. Nagsisimula na ang China maningil, mga kabibig. Sana hindi maapektuhan ang mga OFWs. Sana, mga kabibig. Kasi mahirap na, ilang thousands of Filipino OFWs ang masasagasaan, ang mawala ng trabaho. So kaya bang sagipin ni Kiko Pangilinan, Risa Hontiveros, Sariela, itong mga OFWs, kung sakali i-ban na rin ng China itong pagtanggap ng mga OFWs from the Philippines, ban na sa Hong Kong, sa China, sa Macau, there's a possibility na mangyari yan. Kasi parang ginit-git nyo ang Chinese Embassy, ang spokesperson ng China Hindi, mahirap bang, kaya nga sabi ni Senator Peter Alan Cayetano, mahirap bang aminin ni Tariela ang kanyang pagkakamali? Mahirap bang sabihin ni Tariela na it's official or unofficial yung ginawa niyang symposium ba yun? Or seminar? I think Senator Alan Peter Cayetano explains everything, mga kabibig, na titingnan natin na pwedeng tama, mga kabibig. O ngayon, umaksyon na ang China. I-share ko sa inyo ang binasa ko. Kasi kabibig, iniisip ko, kasi mga OFW tayo, di ba? Tayong mga OFW sa iba't ibang bansa, hinay-hinay tayo, careful tayo, na hindi tayo magkaroon ng kasalanan. Kasi, ito yung trabaho natin. Dito nakasalalay ang buhay natin, ang buhay ng ating pamilya, ang ambisyon ng ating mga anak, ng ating pamilya, the dreams and hopes and goals. Pero ang Pilipinas parang hindi na nakikita ba kung ano maging epekto nito sa ating mga OFW, lalo na sa mga OFW sa Hong Kong, sa Macau, sa China, di ba? Statement by the spokesperson of the Chinese Embassy. The so-called Kalayaan Municipality Council of the Philippines adopted resolutions in 2023 and 2026 declaring the Chinese ambassador to be persona non grata in the municipality. Based on the principles of reciprocity, the individuals involved in fabricating the said resolutions are not welcome to enter China, including Hong Kong and Macau. So, 16 katao ang gumawa at pumirma sa persona non grata, ang ambassador ng China, ang bawal ng tumungtong sa China, including Hong Kong and Macau. O yan na, nagsimula na. O, kabibig, nakakatakot naman yan. Oo.
ano, Kalayaan Municipality, maliit na municipality lang yan, pero ganun ang treatment ng Chinese embassy sa kanila. Ganun talaga. Inunahan nila ang Chinese embassy. Inunahan nila ang China. Hindi, kung ano ang inyong ginawa, may consequences, may racism, may karma yan. Di ba, Kabibi? Sumagot na ba ang Chinese embassy sa resolusyon ng ng Senado? O meron na, Kabibig. Meron ng sagot. Ito. Remarks of the spokesperson of the Chinese embassy in the Philippines, Chi Lingping, on the Philippine Senate's adaptation of China-related resolution. Ito na. Question. On February 9, the Philippine Senate adopted an anti-China resolution condemning the recent public statements issued by the Chinese embassy that criticized Philippine officials or institutions. What's your comment? Ang sagot, we firmly reject and strongly condemn the said anti-China resolution. Some Philippine legislators repeatedly resort to threats and intimidation against Chinese diplomats. They claim they represent public opinion, but actually twist facts and mislead the public. The said Senate resolution is nothing but a political stunt, Agoy. What's truly outrageous and hard to understand is that they would go so far as to condone and support a Philippine Coast Guard spokesperson maliciously smearing and attacking the leader of another country. Put it this way, if a foreign official spokesperson were to insult or attack the Philippine head of state, national heroes, or religious leaders, would they stay silent and pretend nothing happened? Hala. They know little about diplomacy works, yet they dare to undermine the efforts to improve China-Philippines relations by stirring up hatred and confrontation. Yan na. What they've done is for their own political interest. Such behavior only disgraces themselves. However, the price of their hypocrisy, ignorance, and recklessness is paid by the ordinary people. Yun na, ito na. Ito Ito sinabi such behavior only disgraces themselves. However, the price of their hypocrisy, ignorance, and recklessness is paid by the ordinary people. So mga OFW, maghanda-handa na kayo dyan kasi ito is paid by ordinary people. At tayo yan. Diba? When it comes to this kind of noise, there are two ways to deal with it. One is to stay firm, loud, and clear. No, without hesitation, to condemn it and reject it outright. The other is to keep advancing China-Philippines cooperation exchanges, strengthen understanding and mutual trust, and make those who create the noise irrelevant and unwelcome, which is both. Hala! Ito lang daw ang dalawang pagpipilian ng Chinese Embassy ng China. Una, firm, loud, and clear na without hesitation mga kabibig, i-condemn nila at i-reject nila ito. Pangalawa, ito na. Panatilihin ang Philippine cooperation and China and exchanges, i-strengthen ang understanding and mutual trust, and yung mga maiingay, yung mga irrelevant, gagawin nilang unwelcome. Hala. One more thing, no matter how many anti-China resolutions these people introduce, whether it's 10 or ever 100, it will not in the slightest weaken the Chinese embassy's resolve to fight the malicious moves against China to the very end. Not a chance. Nako. Yan na, kapipi. Grabe. Grabe ang statement ng Chinese Embassy ng Manila. Parang itong ginagawa niyo, ang magbabayad nito, ang mga ordinaryong tao. Paano yan, kabibig? Parang nakakatakot naman yan. Diba? Mga ordinaryong tao na nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis para ipangsahod sa mga politikong ito na mahilig mag-political stand, mahilig magpa-epal,
Iniisip ba nila ang mga OFW, no? Iniisip ba nila ang mga ordinaryong people kung sino ang maapektuhan? Sabi ng China, sige, hindi namin, i-reject namin 'to, iko-condemn namin 'to. Pangalawa, continue pa rin na ang Philippine and China mutual understanding and trust. Pero itong mga taong ito mahilig magpa-epal, you are all unwelcome. Paano yan? So it means madadagdagan pa ang mga opisyalis na ban sa China, hindi lang sa China, sa Hong Kong at sa Macau. Diba, kabibig? Yun ang aking interpretasyon, ha? Yun ang aking interpretasyon. Na sige, i-push niyo ba kami? Mga senador, sige, anti-resolution pa kayo. O tingnan niyo, kahit ilan yan, 10 o 100 na resolution, hindi matitinag ang China. Paano yan? Pero kabibig, iniisip din natin, lumalaban na ang mga senador para sa sambay ng Pilipino. Kaya nga sabi ni Attorney Alan Peter Cayetano, ano ba talaga ang totoong problema? Sino ang nagsimula ng problemang ito? Caricature. Doon pa lang. Kaya nga sabi ng China, what if si BBM or kung sino man leader dyan sa Pilipinas, ginagawa namin caricature at pinag-uusapan sa China at pinagtatawanan, anong gagawin nyo? Tatahimik lang kayo? Diba? Iniisip ni Alan Peter Cayetano ang magiging negative impact nitong ginawa ang Tariela. And nandito na nga ito na ordinary people will suffer. Kalayaan community, officials, ban na sa China. Sabi na iba, di sa Taiwan na kayo pumunta. Naghabi. Iba din ang acting. On the other hand, mga kabibig, nagkagulo ang mga senador sa anti-China and so on and so forth. Tapos, kung meron pa silang sinasabi, Chinadors, yung mga, mga senador na pro-China. Ano naman po ang ating tawag sa isang first lady na nakijoin sa Chinese New Year, na nagbeso-beso, nag-enjoy? Anong tawag nyo dito, mga kabibig? Yan. Yan. So, Chinador din sila sa, Marcos, Tridor din sila sa Marcos kasi nagsali sa Chinese New Year. Kasama dyan sa ang ambassador ng Chinese Embassy, ha? Paano yan? Ano ang iyong reaction dito? Okay lang yan, first lady. Hindi, maging fair tayo. Diba? Tinatawag ninyo ang mga DDS na pro-China, paano nyo tatawagin si Lisa? Nandiyan ang DFA Secretary, di ba mga bibig? Ito bibig, ito yung video. Ito, masayin natin, ha? First, si Lisa Marcos nakibahagi ng Chinese New Year event sa kabila ng tensyon sa Philippines and China. Dumalo sa First Lisa Marcos pagdinaw ng Chinese New Year na inaugurasa ng Chinese Embassy ng Taguig sa ginapagtulang issue at tensyon sa pagitan ng Philippines at China kaugnay sa West Philippine Sea. Sa atong okasyon, kasama niya ang Chinese Embassy na si Jing Quan at ang Department of Foreign Affairs Undersecretary na si Teresa De Viga. So ito kabibig ang video. Diba? Wala namang problema. Diba? Usap pa nga sila. Ang reaction ng mga senador nito. Baka yung I'm sure yung mga senador kaya talaga mag-celebrate ng Chinese New Year. Huwag kayo yung mga social media na nag-celebrate ng Chinese New Year. Kasi mahirap naman. Kasi hindi kayo ng anti-China resolution tapos celebrate kayo ng Chinese New Year. Alam nyo na mga tao. Ang bash kaya kasi race at kasi ang mga parents ng mga bashers ng mga DDS, for example, this is China kasi lang yung China kipag or yung China is Lisa Marcos na iba mahulog Lisa Marcos pwede naman siya maghindi kung ayaw niya sa China pero hindi yun lang ano ang komento ng ating mga netizen. Uwi na ako yung hand gesture parang
Nangalabit lang ang tsismisan na very new worker. Through China pala si ma'am. They're paying to kapal. Sayang, wala siyang fine glass kung nakakaya na kami sa yung pwede air. Hindi kailangan na pag-put. Diretso pa ng wine glass. So, parang natin ko malang sa kapag kinawag ko na kinawing sa mga ganyang kaganapan. Sinupa muna, kinain mo ulit. The Chinese ambassador is super cool calm. Pag-asar pa eh, galing. Taliera match para sa pag-group. So, ang sabi ka naman yung sa magas parang tindahan lang. Ang galing ng nakapag-email ka ng Chinese. No? Diba? So, ano ang down below and don't forget to like, subscribe, share, Hi everyone, next time. Mas ang importante ka bibig, maganda ang Chinese Philippine maganda ang access ng mga investors ng Philippines as well as yung mga exportation ng produkto sa yun ang paano ang produkto sa China sa ekonomiya ng bansa. Yun sana paano ang China nagbigay ng maraming trabaho sa mga OFWs. Diba? Diba ang mga OFW? More tulong ng mga OFW. Iwan. Iba ng OFW. Ha? Wala ng OFW dito. Kung ko. Paano ito niya natin? Diba? Maraming OFW sa ating trabaho. Ay, ang gulo. Hindi nakabili. Para doon siya.